Yun. So ito guys, no, may bago ko sa inyong ipapanood na balita, no, latest news. Tungkol nga dito sa Malacanang na posibleng managot di umano sa cover up dito kaya dating Yusek Catalina Files, no? So ngayon guys, eto. Maniniwala ba kayo na etong Malacanang ay mananagot kaya dito? Tungkol din sa mga anomalya din dito sa flood control, no? At dito, posible nga daw na managot daw o maharap sa kaso ang Malacanang kung mapapatunayan may cover up sa pagsasapubliko ng mga dokumento kaugnay ni Maria Catalina Cabrag, no? So eto guys, bagong balita to dito sa Malacanang at ewan ko kung paano na naman to dedepensahan ni Yusek Claire Castro, no? Kasi alam naman natin na etong si Yusek ang taga-depensa dyan sa Malacanang kapag may mga ganitong klaseng balita o issue ang ibinabato sa Malacanang, no? So eto, panoodin natin kung ano kayang klaseng ano to, no? Ano kayang klaseng cover up to yung ginawa nila dito. At eto, may mga ilang kongresista pa nga ditong nadamay, no? So panoodin natin yung video. Sa mga balita, umalmang isang mambabatas matapos tawagin ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na chismis lamang ang mga ulat na may ilang miyembro umano ng gabinete na sangkot sa DPWH insertions ng budget noong 2025. At ayon sa mambabatas, hindi masisisi ang publiko kung nawawalan na ng tiwala sa gobyerno dahil sa korupsyon. Talagang kahit ito nagbabalita, agam na agam din na wala na talagang tiwala yung taong bayan sa korupsyon dito, gago na dito sa administrasyon ni PBBM. Talagang wala na talagang tiwala yung mga yan, di nyo masisisi. Pera sa balita. Nagbabala si Senator Ping Lacson na maakusahan ang Malacanang ng cover-up o may pinagtatakpan matapos sabihing hearsay lang ang mga reports na ilang miyembro ng gabinete umano ang nasa likod ng mga insertions sa pondo ng DPWH sa 2025 budget. Nauna ng Nako, malaking problema to, no? Mga gabinete, tinutukoy dito. Nako po. Tapos sasabihin ni Claire Castro dito, chismis na naman. Lagi namang ganyan yan. Sinabi ni Presidential Communications Office Yusek Claire Castro na hearsay at walang probative value ang mga akusasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste laban sa mga cabinet officials. Pero ayon kay Lacson, masyado pang maaga para sabihin ng Malacanang na walang batayan ang mga aligasyon at dapat magsagawa muna ng malalimang investigasyon bago maglabas ng pahayag hinggil dito. Katwiran ng senador, may mga mahalagang ebidensya na magpapatunay na may nangyaring insertions sa mga investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Kabilang na dyan ang testimonya ng mga testigo na suportado ng mga ebidensya at pinanumpaan sa investigasyon ng Senado. Binanggit din ng senador ang posibleng pagtukoy sa web of accounts na magtuturo sa paggalaw ng mga pondo sa tulong ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Yun, talagang matutukoy yan, no? Pag inimbestigahan yung mga accounts, no? Kung saan nanggaling, saan pumasok, yan, dyan makikita yan. Eh, ang problema nga lang, malaki nga yung kanilang dito, kinakalaban. Isipin nyo, mga gabinete pala, no? Na yung iba dyan, may mga ilan na kongresista din yan, matik yan, na kasabot din dyan sa anomalya na yan, yung mga insertion na yan. So, dito, unti-unti na lumalabas yung mga mga nakatagong ebidensya. Ngayon, ito, ilalabas na to, no? Sana mapatunayan nila, no, na ito mga gabinete ay kasama din o sangkot din dito. Ang senador, hindi kakayanin ng gobyerno na baliwalain ang galit ng publiko dahil sa tindi ng korupsyon sa mga nadiskubreng palpak, substandards at mga ghost flood control projects. Hindi rin anya masisisi ang iba't ibang religious group at mga organisasyon bakit nagsasagawa ng mga protesta dahil yan sa kawalan ng tiwala sa gobyerno. Yan, wala na talagang tiwala ang taong bayan ngayon. Dahil sa pinaggagawa nila sa kaban, no? Sa pera ng taong bayan, binulsa lang nila
Halos wala na talagang tiwala yung mga taong bayan, no? Sana mapanagot nga itong Malacanang kapag may cover up talaga na naganap dyan, di ba? Mapanagot dapat yan, no? Kung sakaling meron man. Kasi sila lang naman yung magtatakipan dyan, eh. Magtatakip ng mga kalokohan nila. Di ba? Pag nabuking sila, may ilalagag silang mababang tao. Yun ay papakulong nila, di ba? Kagaya ng yung mga naibalita ngayon na naipakulong, di ba? Hanggang ngayon, wala naman nakukulong na bigatin talagang big fish na sinasabi ni PBBM. Bigo nga siya sa kanyang pangako. Sino lang naman na ipakulong niya? Yung Diskaya, tapos yung iba, wala mang kakwenta-kwenta, di ba? Kaya hindi nyo masisisi ang taong bayan kung wala ng tiwala talaga. Dahil nga dito sa mga ginawa nila, no? So, ano masabi nyo guys? Comment down below kayo sa video natin. Don't forget na mag-subscribe na din kayo guys. So, magkapit-kapit na din tayong maging, guys, no? Maging 500 subscriber, no? So, sana mag-subscribe kayo guys sa ating munting channel. Salamat sa panonood.